May indikasyon na nawalan nga ng preno ang bus bago ito sumalpok sa poste ng kuryente, ayon po yan sa Tanay Police. Ang huling naiwang bangkay sa funeralia, kinilala na rin ang kanyang mga magulang. Yan naman ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Hindi nagawang lumapit ni Aling Emma sa pamanaw niyang anak na si Emangel Garinto, 23 anyos, kabilang sa mga nasawi sa bus na sumalpok sa poste ng kuryente sa Tanay Rizal. Ang labis na sakit na hindi kayang ilarawan ng mga salita, idinaan sa pagtangis ng nagluluksang ina. Ang amang si Angel ang lumapit para kilalanin ang kanilang bunso at nag-iisang anak na lalaki. Si Emangel ang pinakahuling biktima ng aksidente na naiwan sa San Isidro Memorial Home sa Tanay. Galing pa kasi ang kanyang pamilya sa Matnog, Sorsogon. Mahal na talaga namin. Lalo na't bunso. Tsaka the only son. Nababahala si Mang Angel sa kanilang gagastusin para maiuwi sa Sorsogon ang kanyang anak. Funeralia, cadaver, dapat sagutin nila. Dahil may sinabi siya kanina, kung sakali ilabas doon sa funeralia yun, wala na silang sagutin. Magtatapos na sa kursong Information Technology si Emangel sa December. Marami raw itong pangarap para sa kanyang pamilya, ayon sa kanyang girlfriend ng 2 taon na si Chatlin. Uuwi pa nga po kami ng Bicol eh. Sabi ko, sige, pupuntahan na lang natin yan. Tapos sabi niya, pag nagkatrabaho siya, pagagawa niya daw yung bahay nila. Bibilan niya ng bike yung papa niya. Isa sa pinakaunang video na nakuha sa accident site ang ibinigay sa GMA News. Makikita rito ang mga nakahandusay na pasahero ng bus. Magkahalo pa ang buhay at patay. Napadaan lang daw si Edwin Caro at kabilang siya sa tumulong sa pagliligtas sa mga biktima. Hindi ako nakatulog ng magdamag kasi yung boses ng mga bata na humihingi ng tulong na hindi mo naman kayang tulungan lahat. Kung ano lang yung kaya mong unahin. Sa paunang investigasyon ng Tanay PNP, may mga indikasyon daw na nawalan talaga ng preno ang bus. Initial observation is wala silang nakitang skid mark. Nawalan ng preno. Ayon kay De La Peña, ilang survivor ang nagsabing may naamoy silang tila nasusunog bago pa man ang aksidente. Pero dahil patay na ang driver, hindi na ito makakasuhan. Iniimbestigahan ngayon ng mga pulis ang civil liability ng may-ari ng bus at ang pananagutan ng eskwelahan. Kaninang umaga, binindisyon na ng pari ang bus. Hindi man nila kaanak ang mga biktima, naging emosyonal ang ilan sa mga dumalo sa seremonya. Para alisin ang bus sa kalsada, binaklas ang mga bahagi nito gamit ang acetylene. May naiwan pang bakas na mga pasahero sa loob ng bus, tulad ng mga sapatos at mga baong pagkain. Ang lugar na pinangyarihan ng aksidente, kilala sa tawag na magnetic dahil para umanong hinihila nito ang mga sasakyang paakyat sa matarik na bundok. Sa katunayan, maraming karatula sa daan na nagbibigay ng babalang accident-prone ang lugar. Nag-usap kami nung DPWH representative. Nag-usap kami yesterday na tingnan namin, mag-sit down kami. Kasi ang tingin ko dyan, meron talaga yung tamang disenyo, yung scientific design, lalo na kung ganun yung terrain. Ngayong hapon, ganap nang naalis ang bus sa kalsada. Mula sa Tanay Rizal, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.